mga pick-up truck sa Barangay Sanghay sa City of Mati sa Davao Oriental. Madalas kinakargahan ng construction supplies. Pero dahil malalaki ang mga sasakyan at bako-bakong kalsada, mahirap ang mga itong imaniobra. Sa kabila nito, ang isa sa madalas daw nagmamaneho ng truck na ito, tila may gatas pa sa labi. Si John Mark na nasa 4 feet lang ang height, sintaas ng karamihan sa grade 2 students. Ito po yung minamaneho kong pickup truck. Maliit mang bulas, wala siyang katakot-takot na umakyat ng truck. Pumuesto sa tapat ng manibela, inabot ang mga pedal. Bababa ko konti para maabot ko ang clutch. At saka ito, pinaandar. Mag-deliver lang within barangay. 300 yung ibibigay sa akin. Nahihirapan talaga akong magmaneho kapag manual, tsaka malalim yung mga pedal. Pag kailangan ko magpreno, bababa ako para aabot sa preno. At wag nyo raw siyang ismulin. Kaya rin niyang mag-drive ng kotse. Kamot ka sa accelerator? Ay, bata nag-drive. Oy, Naya! Pati ng motor sa highway. Kung saan ang kanyang mga kasabayan, mas malalaking mga sasakyan. Ayan tuloy, nasita si Totoy. Hinabol ng HPG o ng Highway Patrol Group. Kinuha talaga yung motor ko. Abot langit na ba ang inyong kaba sa taong nasa likod ng manibela? Alam nating hindi dapat bata ang nagdadrive ng truck dahil napakadelikado nito. Pero mukha man daw siyang paslit, si John Mark may gustong linawin. Hindi na po ako bata. 19 years old na po ako. Opo, ang driver na ito, legal na ang edad. Hindi sila makapaniwala kasi parang 5 years old daw, parang hindi 19 years old. Pero kahit na nasa hustong gulang na si John Mark, hinahayaan ba siya dapat na magmaneho? For today's video, Day! Si John Mark, madalas daw mapagkamalang bata. Minsan po yung sumakay ako ng bus, sinabihan ako ng konduktor, Naku, bawal bata dito. baka maharang tayo sa checkpoint kasi may bata, tapos walang kasama. Ang ating baby face, bata pa lang daw, mabigat na ang mga responsibilidad sa buhay. Yung una kong trabaho is magpapakain ng mga aso, libre bahay, libre kain, tapos may allowance ako na 500 a week. Namasukan din siyang houseboy sa Mati. Ito yung ginagamit ko na patungan kapag maghugas ako ng pinggan. Nilapit ako ng tita ko sa isang stop sa munisipyo. Tumutulong ako sa bahay. 2 years na ako doon. Sila na rin ang nagpapaaral sa akin. Unang taon na ni John Mark ngayon sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness Management. Pangarap kong maging businessman tsaka magkapagawa ng malaking farm. Nakausap ko yung sarili ko. Sinasabi ko talaga pag maging businessman ako, tutulong ako sa mga mahirap. Pero pati sa eskwelahan, nahaharang pa rin daw siya. Wala pong elementary dito. Sabi ko na hindi na po ako bata guard, may ID na po ako dito na eskwelahan, hindi daw halata na college. Akala ko lang mamamasyal siya. Sa buong school, siya lang po ang estudyante na ganyan, katangkad po. Good morning, class. Morning, sir. Oh, estudyante kayong bata? Kala ko kapatid lang nung isang estudyante, parang maliit na artista kasi maraming nakakakilala sa kanya. Busing! Kapag nasa patay ako, may bumubuhat, kinakarga ako. Pag nasa kantin, pinapalibutan po ako ng mga babae. Pwede ba picture? Cute-cute mo naman! Pinipisil yung mga pisngi ko. Hey, ang cute mo naman. Hindi po namin akalain na maging kaklase po namin siya. Ang cute-cute na po talaga. Yung mukha niya ay pambata, lalong-lalo na yung boses niya. Sa pag-aaral, kailangan din daw ni John Mark ng inspirasyon. Kaya gaya ng iba niyang mga kaedaran, si John Mark pumapag-ibig na rin. 17 ako noon, nagka-girlfriend ako. Naging jowa ko siya almost 3 months. Hindi kami nagkita, sa Facebook lang talaga. Pero kung may pag-ibig talagang hinahanap si John Mark, ito ay ang pagmamahal mula sa sarili niyang mga magulang.
Si John Mark kasi ni hindi raw nakilala ang kanyang tunay na ama. Habang ang kanyang inang si Feline, iniwan siya sa kanyang Lola Marlinda at Lolo Felix. 3 araw pa pagkatao, iniwanan niya sa amin. Si John Mark, kawawang bata dahil mama niya hindi nakialam, para siyang tinakwil na walang ama, walang ina. Mahirap talagang walang magulang kasi nagsiselos ako kapag may makikita kong buong pamilya. Si Feline nagkaroon ng 2 pang anak sa ibang lalaki, sina Rene Boy at Nicole, na katulad ni John Mark na iwan din sa puder ng kanyang lolo't lola. Sabi ng mama niya, bigay ko sa iyo yung bata kasi maghanap buhay ako. Hindi na namin alam kung saan siya pupunta. Nakaiyak ako dahil sa kahirapan ng 3 apo ko. Wala po akong itatanong sa kanila. Ang masabi ko lang is, bakit nila nagawa sa amin na iiwan lang yung lola at lolo namin, wala nang kakaya. Masakit talaga kasi ilang taon kaming iniwan, tapos wala man lang suporta sa amin. Napatawad ko naman kasi sabi nga ng yung Ginoo nga magpatawad, ako pa nga tao. Sana marinig niyo to. Sana magpakita na kayo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga kapatid ni John Mark lumaki, pero siya tila napag-iwanan. Kahit maliit si kuya, nirespeto po namin siya. Mamimitas ako ng okra, ibenta ko ng tag 35 per kilo, pambili ng bigas. Ang trabaho ng lolo ko is nasa bukid ngayon po. Inaalagaan niya lang yung mga manok sa bukid. Tapos pag malaki na yung mga manok, binibenta niya para lang makaraos lang. Mas naging mahirap pa raw ang kanilang buhay nung ang kanyang lolo Felix namatay taong 2021. Mas laging mahirap kasi wala nang nagtatrabaho sa amin. Doon nagsimula yung parang hindi na talaga kaya ng lola ko mag-suporta sa amin. Kaya nag-working student ako para lang makapagtapos ng pag-aaral. Akong maguwang, dako sa katabang sa kuwa, wala may pasagdan sa among pamilya, siguro sa nagkalisod, naningkamot siya para mabuhi kami maniksoon. Ito po yung motor na nabili ng mga friends ko sa junk shop. Inambag-ambagan lang nila ng pesa para mabuo itong motor at para may service ako papunta ng paaralan. Gayunman, sa tuwing nagmamaneho si John Mark, madalas daw siyang nahaharang sa checkpoint. Hindi dahil sa napagkakamalan siyang bata. Wala akong lisensya kasi wala akong pera. Wala naman rin rehistro yung motor ko. Dinidiskarte ko para hindi lang malate sa klase. Paalala lang po, napakadelikado ang magmaneho ng walang lisensya. Mahigpit itong ipinagbabawal ng batas. Kapag walang driver's license yung nagmamaneho, tapos na-apprehend, so ma-i-impound talaga yung unit. Pangarap kong magkaroon ng kumpletong rehistro at saka mayroong lisensya para makapagdaan-daan ako sa mga pulis. Mabibigyan kaya siya ng lisensya sa kabila ng kanyang height. Wala pong guidelines sa LTO regarding height requirements. Kailangan 16 years old and above. Physically and mentally fit. Si LTO Mati District Office willing i-assist si Sir John Mark para makakuha ng driver's license. Willing din kami mag-assist kung papaano natin mai-rehistro yung kanyang motorcycle. Hindi allowed na mag-drive siya ng standard na cargo type or yung pick-up type ng mga motor vehicle. Not unless i-customize na aayon sa kaniyang kalagayan. Delikado talaga kasi mataas na yung risk involved in terms of motor vehicle. Hindi na ako magmamaneho ng truck kung hindi naman pala pwede sa akin yung standard. Pero ano nga ba ang kondisyon ni John Mark?
ipinacheck siya ng aming team sa isang espesyalista. Initially, ang tingin ko po is dwarfism. Meron po tayong ibang consideration na neotenic complex syndrome po. Kapareho lang po yung lifespan niya with the normal people lang po. So, walang dapat ipangamba. Samantala, nagbigay ng food and financial assistance o ayuda ang LGU ng Mati. Thank you sa lahat ng tumutulong para sa akin. Masaya ako dahil surprise lang ako, sir. Malaking tulong na to para sa amin. Ibigay ko to sa aking lula at saka sa aking mga kapatid. Malaking tulong na to rin sa amin, sir, para sa bukid. Pwede kang magpunta sa office. Quarterly, pwede mong ma-receive yung educational assistance. Okay, pagka-graduate mo, ang CSWD Mati and Peso, pwedeng makatulong sa'yo sa paghanap ng trabaho. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin at sa LGU Mati. Maraming salamat. At sa kapuso mo, Jessica Suo, maraming salamat. Mukhamang bata si John Mark, hindi na biro ang kanyang mga pinagdadaanan. Tunay ngang ang maturity o pag-abot sa hustong gulang wala sa itsura o edad. Pero kung paanong binatak at pinagtibay ka ng mga karanasan sa buhay.